Maayong buntag sa inyong tanan. So, I'm back at Cebu. It's a very impulsive trip, pero it's kind of worth it so far. So let me take you back to earlier. Time check, it's 12:30 in the morning. So technically it's Saturday morning, and we have to be at the airport in probably mga around 2 hours before the flight. 3:50, so dapat mga around 3:50, so mga around ano yun. Dapat mga 12:50 nga dapat nandun na ako eh. Pero mabilis naman ang biyahe dahil kasi normally wala naman traffic pa ganito. And pero also, huwag lang magkakaroon ng problema sa pag-check-in and whatnot. We're gonna be flying Air Asia and it's going to be a hoot. So we're back at the airport, number 2 for 2025. We're going to again fly with Air Asia. So pasok na muna tayo, check-in, tapos I don't know, sense of aging eh. Inaantok ako. I want a cup of coffee. So hanap tayo ng bukas. Teka, lapit na ako sa entrance. Wala any valid ID, pero I figure may naman ako, passport na lang din. Wala pa masyadong tao. I assume na dahil hindi magkasunod yung long weekend, dahil kasi may putal na pasok ng 31, hindi makakauwi ang iba. Hindi ako masaklap eh. Bagay kaysa nga naman mabitin, yung iba siguro magaan lang Semana Santa. Pati sakripisyo, I guess. Check-in done. Napapili din ako ng additional baggage. Again na talaga. Nakagulat doon pag-weigh ko kasi nung bag ko, umabot kagad siya ng 6 kg, siyang allowance ng 7. Tapos may backpack pa ako, so tumotal siya ng mga around 10. Automatic over. Delix. Pero sige, it's minimal. Kakakuha ko lang din ang sweldo ko right now, so just have to look the other way. Sige, pasok na muna tayo sa security check sa immigration and let's get some coffee. First cup of coffee for this trip. Yeah, dahil yung pangalawa ko, yung una ko before this was, tama ba? The one before this is yung DIY latte. So, unang kape for this trip. And maya, just to keep me up, it's going to be multiple. Yeah, now we go. Tapos kung wala rin pala ako ng almond twist. I rarely have Mr. Donut eh, so this is a rare treat, I guess. Passenger Leonardo Alcabar, Angela Payap. Okay, inubos ko lang yung almond twist, tapos we're going to sit na near the gate. Sabi daw, doon daw tayo magantay ngayon sa gate 18, which is 18 kung saan tayo papunta ngayon. At I'm going to explain kung ano nangyari kanina. Alright, so ito ang nangyari. Kanina, nung pagpunta ko nung check-in, akala ko kasi yung baggage na dala ko ay hindi abot na 7 kg. Okay, so akala ko hindi siya abot ng 7 kg, tapos gulat ako, parang umabot na siya ng mga 12 nung pinambahin ko yung dalawang luggages. Ngayon, ang mangyayari, so yung dalawa, this is yung papunta, diba? Tapos yung flight pabalik, most definitely magbabayad ako for additional saklap. Pero no worries. Ang importante ay ma-iraos lang natin ang trip na to, dahil kasi I've been meaning to
take a quick escape from it all. As of the time of recording kasi I'm currently on daily vlogging break. Tama ba? Daily vlogging break. Yeah. Para lang ma-reset yung utak ko dahil kasi for the past 3, 4 3 going to 4 years kasi I've been posting content non-stop. And while I appreciate it na madami nanonood, ang dami ko nakilala because of it, the mental toll and hindi ko naman masabing creative stress, pero more of the mental toll kasi dahil pag-produce mo ng content every day, tapos shooting all day, tapos yung pag-edit mo, dedicate like 1 to 2 hours of your life for it. Sobrang taxing niya, lalo na kung sabihin natin meron ka pang trabaho that you have to like put first dahil kasi it pays the bills and everything. Kailangan ko ding maghanap na ulit ng balance dahil kasi I guess since the videos I produced before this is from 0 to 100,000, and honestly parang ganun yung mindset ko na parang wala siguro makakita na ibang tao, mga ganun. Pero dahil kasi despite a lot of good and bad things happening, yung mga videos kasi na yun, mga nakukukat So, I really have no problems kasi with the output I produced before dahil kasi kung ano man yung nilabas ko, talagang I vouch for it. Pero, para sa mga tao very close to me kasi, I think may mga bagay kasi na siguro dapat lang parang kahit na gusto kong i-record yung moment is itago ko na para sa akin. That's pretty much parang the thing na parang pumapasok sa isip for the past few days leading up to this trip. So, ang promise ko sa sarili ko naman ngayon is we're going to stick to the niche. We're going to stick to this niche. More of like a quote-unquote traveling food fighter peg. Tapos, yun. Hopefully I could find balance ulit sa mga ganito. Dahil kasi, always been the food guy. Always been the food fighter. Pero lately, dahil kasi nasanay na ako sa mga ganito, I think I found like a second or third niche, which is yung destination travel content creator. Which if you ask me is pretty interesting. Parang ang daming mo pwedeng gawin, ang daming pwedeng magawa. And dahil kasi the more I get to do this, the more nasasanay ako. Kaya siguro come the time, I might consider like this would be like a third niche. Manifesting good things for the future. Fell asleep for pretty much a good hour. So, yeah. Pero, yeah, mustered a little bit of strength to go to the bathroom. Tapos ngayon, boarding na. Yeah. So, alam na this. At dahil tayo nakalusot na, let's go, baby! Agad to window seat. Right, travel time natin. So, it's pretty much a 2-hour flight. Short flight lang. So, 3:50. Expecting dating natin is mga around 5. Yeah. I'm just gonna sleep through this. Welcome to the Queen City of the South. Touchdown. I wish I had more energy. Teka, labas tayo. Kulit no? Right, it's 5 in the morning at baka magpa-taas na muna or paabot na muna ako ng sunrise dito. So, breakfast. Let's go. Tumas ako, so nandito ang ears, tapos meron ding original na Cebu dito na lechon or original Cebu lechon. At least may options tayo, at kung bukas sila na ganito kaaga,
Sana maabot ako din sila ng bukas pag balik ko dito sa airport bukas para makabili tayo ng lechon bago umuwi. So kung hindi ko man mabigyan yung family ko, o ngayon baka kasi masira, tabi ko siya, tapos probably do lechon sinigang ulit. Kasi that is so delicious, dude. Napakasarap nun. Shoutout kay Ninong Rai for the recipe. Sobrang namigit. But that's for tomorrow. Tayo, Jollibee na muna for breakfast. Yun din pala yung kailangan kong bilhin. Kailangan ko din palang bumili ng stickers. Refrigerator mat. Sige. For the longest time punta ako dito, hindi pa ako nakakabili. Waiting for the order. Ito, first meal dito sa Cebu, Jollibee. I mean, mga boss na rin naman ng mga local places. May nagbibenta na naman yung at saka lechon. Pero, probably later. Yeah. Pag kasama natin si Chef. Kasi mag-bro, sasama niya ako today. We're gonna go to a couple of places. Not as much pangalawang punta ko dito sa Cebu. Pero, pretty significant din. A couple of places din na pinunta ni Pops Cool. And, a couple of places na gusto kong balikin. Meron din yung pasalubong post. Tsaka hindi pwede mawala nito. I don't know about you guys, pero Jollibee parang sa akin always sets the mood para din sa mga trips ko. Fries with gravy chop. Comfort food na. Okay. Gusto ko naman na ito, tapos balikan ko kayo. Still contemplating kung didiretso na ba ako sa ako. Tayo natin mag-early check-in, or if not, baka may punta naman ako na one spot. Pero it's gonna be open ng mga around 8 pa eh. So I'm definitely gonna take time there. Which I don't mind. Ganda lang talagang ganda yung buwad ng sunrise dito. Nakikita ko dahil kasi glass doors, or parang glass door alfresco dito sa hindi lang siya alfresco, pero kung lakas. Second cup of coffee. Sun's up, so try natin mag-book ng Grab. I'm going to be using this phone, yung iPhone, to do that. Tapos, baka sakali, try natin. Kung hindi man, iwan ko na muna yung bag dun sa accommodation. Tapos, probably get some water from 7-Eleven. Dahil kasi may malapit 7-Eleven dun eh. I have previously booked yung stay ko dito sa Cebu dun sa Diamond Hotel. So, iwan lang ako ng link dito sa baba. And, kuha ko na tubig. Yeah. Kind of thirsty. Right, so it's a few hours later and I just crashed. It's already 11:09. Yeah. So I figured dahil kasi mag-alas 12 na rin lang. So unahin na muna natin yung pupunta dun sa Pochero. Pagkatapos nun, I'm actually thinking kung pupunta na ako dun sa pasalubong place. So yeah, punta tayo ng Shamrock. Yeah, baka ganun na lang. Tapos noon, tingnan natin kung ano pa yung mga pwede kong mapuntahan.
Basta ang point natin mamaya pagdating ng gabi, though hindi naman sobrang aga akong kailangan bumalik dito, kailangan ko magpahinga. So, this also means na pwede kong dalhin tong cameras, capture a few more places na pinuntan ko. At saka, mga ilang places na hindi ko na-vlog dahil kasi there were a couple of reels pala na hindi ko nailabas dati. It's still pretty relevant dahil kasi hindi naman ako naglalagay ng mga price eh. That's the thing lang with me. Kaya dahil kasi since malaki yung jump ba dun sa pag-upload ng mga videos, yun din yung reason kung ba't hindi ako naglalagay ng real-time prices dahil kasi it could change. And hanggat maaari kasi yung mga itineraries na pinipili ko, lahat ay still relevant pa din kahit upload ko siya from after 4 months, 5 months. So, I'm working on that. I'm trying to improve on that. Still relevant pa rin siya. I really like the view here. It's near school zone kasi, tapos meron ding laundry shop dito. So kung gusto mo magpa-laba, meron. I actually wonder kung may malapit na ATM machine. Baka pag dumating na lang dito yung Grab driver, pag minadaanan kami na kahit Metrobank man lang, makapag-withdraw kami. Yes sir, good morning. First order of business natin, egg Pachero. So yeah, I'm excited to try this. Slow boil, ito yung maganda kasi pag niluluto ka sa kahoy. Yun yung difference kapag kahoy talaga. Right, so pagpasok ko dito, peak hours ang daming tao and ang daming mga patrons na tumatangkilik. Numero unong hinihingi nila, just natin ilaw, ay Pachero. So, I'm actually curious din kung ano yung maging difference na between yung Tagalog style na nilaga versus dito sa Pachero ng Cebu. And we're gonna get to that a little bit. I also ordered the lechon kawal dahil kasi it looks very good. Itong binili ko, obviously, it's enough for 2 to 3 people. And kung ano matira, baon natin. Yeah, food for later. Alright, so kuha na muna tayo ng konting lechon. Tapos may kasama natin siyang konting ensalada. Isang kagat. Ang init niya, ang crunchy. Tapos sumama na rice. Oh damn, that's so good. Alright, one continuous roll lang tayo dito para sa Pachero. So, unahin naman natin sabaw. I'm actually curious kung anong lasa nito eh. Okay. Maluya yung nakuha ko dahil kasi may shred ng luya. Tayo niya sa pa. Ang initial ko na impression, so yung broth niya kasi it's a little bit more lighter than nilaga, and yung nag-differentiate para sa akin is luya dahil kasi yung nilaga kasi sa amin hindi kami naglalagay ng luya eh. So that's an automatic distinction. And let's get into the meat. Sabi daw nila na ganito, parang pinaprepare na daw nila to as early as 6 AM, so mga 6 hours prep. So nakikita mo talaga yung effort, just falls off the bone, man. Isang kagat. Oh. Sama natin na rice. Okay, so now try natin yung meat ng Pachero with, I believe, some sauce. Parang bago nga dati.
Bagong na ano. Bagong na isda. I'm not sure kung para sa ano to, kung para sa puchero or para dun sa kawali. Pero let's try it for both. It's definitely for the pork, for the kawali. We're off to a great start for the Cebu food trip. Grabe, sobrang lamig kaayo. Lamig din. Paano? Ubusin ko waterkan, then balikan ko kayo. Si Mami Ekit. Sobrang sulit. Thank you, thank you. Sobrang bait si Mami Ekit. Sobrang bait ni Mami Ekit. She's here in front making sure lang na the operations is running smooth. Sobrang bait. So nakakatawa. Mamaya, picture tayo. Warm hospitality, honest to good food, tapos I wanna say di siya back home back house parang more of eating in your home setting, lutong bahay talaga. Sobrang sulit. Definitely a good experience dito kay Mami Ekit. Yung savory ng melted beef, infused beef, infused pork, tapos sama mo ng ginger, clear broth. Ay, grabe. Ay. Nice. Whew, grabe. Mainit pero masarap. Right, habang ako'y nagpupunas at nagko-cool down, we're gonna try to book a Grab. Tapos we're gonna go to second location. Second location natin, just to, let it all digest. Punta na muna tayo ng Shamrock. Yeah. Let's put the touristy things out of the way muna, pasalubong. Pagkatapos nun, hanap tayo ng panghimagas. Summer is real. So, dito ako ngayon sa loob ng Shamrock. At let's move out the pasalubong or the touristy things out of the way. At mainam na habang may pera pa ako. Okay. BRB. Eco bag na lang. I figured dahil kasi mapapabili na rin naman ako ng additional baggage dun sa luggage ko. So, doon ko lang ilalagay. Hindi ko nito i-hand carry. Kaya kasi kung magbabaon ako ng lechon bukas, baka yun na lang i-hand carry ko. Salamat po. Ano po yun, ma'am? 60 pesos. May try tayo na pastry. Bumili na ako ng flat white dahil kasi meron sila. I think to try yung chocolate flavored OTAP, best to have coffee to pair with it. So, it's how like the Italians would eat yung nila, pastry. So you have one pastry and espresso. So, do what the Romans do, no? Yeah. Coffee number 3. Okay.
Alright, so kumuha na ako ng couple of pre-shots before this. So, let's get into the chocolate tota. Ngayon saan ako hint of chocolate dito. Flaky sa loob. Parang ginamit natin na dito is milk chocolate, which is very interesting dahil kasi doon matamis siya. Hindi siya yung matamis na nakakuumay. Okay, manat na kape. No coffee. Walang sugar. So, ginamit natin ng brown sugar to sweeten up a little bit. Do what the Romans do. It's a good afternoon treat eh. So, pagkatapos mong bumili na pasalubong, gusto mo na konti pang himagas, pwede ka din kumuha ng soda dito, kaya water. Yeah. Sulit. Namit yun. Tapos nag-offer din pala sila dahil kasi apparently Shamak is also a restaurant. They have their take on balbakwa. Tapos meron din silang kumba, barbecue, tsaka pork sisig. Hopefully today until tomorrow makadayo ako ng resto that offers balbakwa. Dahil kasi first time kong kumain ng balbakwa dun sa Davao. Tapos ano pa yun, way back 2017, going 8 years. Hindi ko na maalala yung lasa, to be honest. So it would be so nice to have like a refresher for that. So until then, yun lang natin. I'm thinking of pagkatapos nito, one more place. Tapos diretso ka agad ako sa accommodation just to drop this. Siguro palipas tayo ng konti. Yeah, freshen up ng konti. Tapos labas ulit. Dahil kasi yung pupunta naman natin tonight, probably 2 to 3 places. Technically isa lang dun yung kakainan ko. Dalawa gusto ko na talagang puntahan because I've seen or heard a lot from the news, social media about it. Kaya gusto ko talaga makita. But more on that na siguro mamaya during the bento. Right, Grab's almost here, mga 2 minutes away. Ayoko pa lumabas dahil kasi ang init ng haling tapat, dude. Pero, no excuses. Better na i-move na muna natin yung itinerary out of the way so makapagpahinga ako at makapag-charge. Itong camera, 10% lang yung battery niya. Phones ko, mga nasa 10% lang din. Delikado. Pero I guess since medyo lax naman at within the city lang naman yung food trip natin, yung food itinerary, so it wouldn't be too much of a problem. Hindi ko naman nainisip mga expenses eh. Ano na yan? Sa Lunes na. Umarap na ako dito sa hindi against the light. Pero, nandito tayo sa daan. Ang haba na ng pila nung dumating ako dito. Yeah. So, meron akong mga kalaman na nakakasabay dito, nakaka-interact. And, nakakatawa lang dahil parang nung tinanong nila kung gaano pa ako katagal dito, I think they were expecting a little bit longer. I'm actually here for only 24 to 48 hours. So, yeah. Ano lang talaga, quick weekend getaway ba?
The waiting time na siguro would help dahil kasi bumababa pa yung kinain ko kanina na tinapay at saka kape. And yun lang. Kung ano, again, ang hindi maubos, take out natin tapos kainin mamaya. Making the most of the waiting time para mamaya diretsong kain na lang. Para hindi din masyado matagal para doon sa susunod na nag-aantay. Baba ang pila pero it's worth it. The food's good. And kung sakaling gagastos ka naman din ng malaki, they justify it Really exquisite service. Okay. Mamaya na muna mag-vlog dahil kasi 2% lang yung battery ko dito. And yeah, may baon naman ako ng batteries kaso nandun sa loob ng bag. Pag nakaupo lang ako, doon na ako magpapalit ng battery. Dahil bibili na ako ng pagkain hanggang mamaya, so I figured, dahil kasi ang 1.8 kasi is konti lang naman yung serving, so I'm debating whether na kukuha ako ng 1.8 or kukuha ako ng 1.8 tapos 1/4. Baka ano lang, probably 1.8 para matry ko lang pareho. Tapos ano to, kuha na rin tayo ng noyong. Dahil kasi the last time I've been here, nung pumunta din ako dati ng I did the resto features at Taft. It's wonderful. Noyong was really good. Nag-stand out siya para sa akin. And kung hindi gulay, I'm actually craving soup So, ano. Tapos kuha na tayo ng kaldero ng kanin na guys. Tapos siguro puso nila for takeout. Puso for takeout. Grilled chorizo, 1 baked scallop solo, and 1 strawberry shake po. Our serving time, sir, 15 to 25 minutes. Alright. Okay? Thank you so much, Mama. Thank you. Binabawi talaga nila sa customer service Sobrang nakakatawa. I remember the last time na pumunta ako dito last year. Or, tama, last year? Really like the veggie we had yesterday. I wouldn't mind having. Yeah, I think last year. Ano to, yung service din dito sobrang solid. Nakakatawa lang. Yung in-order ko, quarter nung original, tapos solo order na scallops, 6 pieces daw. So, kung ano man, again, ang hindi mauubos, kakainin natin mamaya. Yeah. Iniisip ko nga baka bumili na lang ako ng puso later. 2 pieces na kasi siya for 50 pesos. So, yung isang puso kasi, if you think about it, good siya for 2. So, parang ka na kumain ng extra rice. So, pag kumuha ka ng dalawa, parang ka na kumain ng 4. Mamaya yan sa akin. Ox. So, ang init sa labas and it's only 2:25. Kung matapos ako ng mga around 3, 4, mga ganun, balik muna ako ng unit. Change, freshen up, tapos siguro pag bumaba na yung araw, labas ulit tayo. Just to make sure lang din mamaya na pag sinerve yung mga orders o kung lahat ng mga sinabi o lahat ng mga sinabi sa server. Tansya ko nasa may to. Siguro ang bill ko nasa may 2, 3. Banggayin natin mamaya. No regrets, no regrets. Ngayon pa lang, huwag ka na magbilang. Okay. May kasama siya ng strawberry sa taas. Not too sweet. A little bit more on the sour end. So, alam mo na, hindi siya purong sugar. Tapos, real strawberries na pinlend. Ayan siya. Totally refreshing. Kaso ayoko naman ng inumin ito. Baka maubos. Mamaya to. Thank you, sir. Thank you.
Right, so let's start with the rice. Ito yung kinatawa ko dito sa House of Lechon eh, yung maliit lang na kanin. Lagay mo lang siya dito sa loob. Taob mo lang. Unahin na muna natin ang lechon. So, let's get some meat. Isang agad. Grabe yun. Lechon curd. Grabe. Dami kaayo. Tama na yung pagkaka-season. Still juicy, still hot. Gandang kakatimpla. If we're gonna go to Cebu for one reason, it's definitely for lechon. Scallops. Hindi ko daw pagsisisihan. Ako the judge of that. Well, niniwala naman ako sa kanya dahil kasi yung seafoods dito sa Visayas, super fresh, man. Extremely flavorful. Super buttery and lambot. Melts in your mouth. Tapos punta naman tayo dito sa chorizo. Huwag natin kayo yung chorizo, haluin natin yung sauce. Dito tayo na konti. Yung maganda dito sa chorizo kasi it's bite size, it's compact, tapos full of flavors. Yung pagkagat mo sa kanya, yung flavors niya ng porky goodness, savoriness, it just explodes na gano'n. Tapos kung sasamahan mo pa siya ng savoriness na toyo mansi, so makukuha mo yung umami experience. Sweet and savory. Grabe. Lasipan na lang tayo sa ngoyong. Yung ngoyong, meron siyang dalawang sauces. So, we have this. I can't remember kung ano to eh. And we also have this. May natin. Teka. Patay isa. One piece. Parang siyang cold gravy. Yeah. So, mainit yung ngoyong mo. Alas mo pa yung pagka-crunchiness, pagka-fry, deep fry, diba? Tapos, the cold gravy. Parang gives you that, a different kind of sensation ba? Hot, cold, parang gano'n. Ito naman, hindi ko maalala kung anong kung anong sauce to. Oh, spicy. Okay. This is pretty good. Parang siyang spicy salsa. I kind of like it over the cold gravy. Sige. Paano ba? Hindi ko ubusin to. Dahil kasi gusto ko magtirang kang mamaya. Nakababalik ako kayo mamaya pagtapos ako dito.
po as the manager. How's the food, sir? Good. First time niyo po dito, sir? Second na. Second time. Mm. See you tomorrow for a third time. Yes, same time. Kailangan po kayo, sir. Water lang po, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Talagang ano tayo, bibigyan mo ng dahil, binibigyan ka ng dahilan to go back. They're so nice. Okay. Pagkain na to hanggang mamaya. I figure, baka mamaya, ano to, baka, ewan ko kung mapadpad ako siguro sa ibang lugar, kung makakabili ako ng puso. Hi, sir. It's your bill, sir. Please go ahead and check on us, sir. Alright. Mali pala prediction natin, wala pang 2,000 to. Bulto ko, wala pang 1,500. Nakita nyo ba? Solid. Solid. Isip ko, kaysa mag-ano ako, mag-cash. Ano to? Mag-Gcash. Cash ko na muna to. May service charge na pala sila. Which makes sense. Napakagandang service eh. Dapat yung gantong service parati siyang pinakompensate properly. At dahil ang bill natin ay 1,295, gawin natin 1,350. Kasi gusto ko yung service nila. Sakto. 1, 2, wait, 50. Alright. I'm going to go out na. Grabe. Worth going here, man. Sobrang sulit. Okay, nandito na ang grab ko somewhere. Tap lang natin kung nasaan. Tapos, punta naman tayo sa Acom. Alright mga kalaman, so it's been a few hours and I just really took the time to rest. Every time na pumunta ako dito, makakatulog ka. But no regrets. I had a proper energizing nap. It's already 6:46. I was actually contemplating kung mag-iikot pa ako, pero ang question is saan. It's busy dito sa Pungko-Pungko sa Puente, pero no complaints. Ano talaga. Ano yung mga tao, parang kuha ka lang ng upuan, tapos pwesto ka lang, tapos kain. At yun din gagawin natin. Una sa lahat, kuha tayo ng puso. Puso natin puso. Dahil muna natin itong si pork chop. Lagay sa suka. Favorite food mo pagkatapos uminom ba? Fried food. Greasy food. Kaya kasi yun yung yun yung kakrib na katawan may pagkatapos mo uminom, sabihin natin ng mga juice, mga ganun, mga cocktail. No? Grabe. Tayo natin tong si sausage. Mungin isa. Saka tayo ng pwede pang pork chop. Sakto manghang. Panalo. Nakaramdaman ko yung a little bit of heat eh. Gusto ko naman tayo ng chicharon. Are, one table, are, one table! Are, one table, are! Ma'am, one table, are, one table! Are, one table! Ma'am, one table, are, ma'am! Tapos, wash down with Mountain Dew. Are, one table, are, one table! Ma'am! Ma'am, are, ma'am! Solid. Ma'am, kasya na po, are! If you ask me, ito yung dapat mga panghuli natin na kinakain pa sabihin natin bago pumalik ng accommodation, mga ganun. O kaya bago lumipat sumakay ng aeroplano ba pabalik. Next time. One table!
you gotta appreciate sila. Kasi parang makakain natin mga tao. Talagang tinatawag niya yung attention. Tsaka very attentive to customer service. Ang galing. Talagang mapapakain ka. As much as I enjoy, I really have to cut this short. So, yung kinain ko dito, well, obviously, I'm still hungry. Yun naman na yung kakainin yung feature ko. Tapos, bili pa ako ng pang mamaya. Ang kinain ko plus yung takeout is around 418. Sulit? Right, second stop natin for tonight. Punta tayo kay Kuya Osting. Parang nakita ko na nga siya doon sa may bungad eh. Nandito na yung spread, tapos very simple lang eh. Kung tutusin mo as in comfort food lang talaga. Pancit Canton, instant mami. Pero, alam mo yun, parang kung lumaki ka lang din na, may ka college kid, mga ganun. O kaya yung mga shifting, dahil kasi harap ng hospital, di ba, yung mga nag-duty. Mga ganito yung mga buhay sa mga pantawid siya, pampapusog. Talagang sobrang comforting ba. Unahin naman natin yung pancit Canton. So, super comforting. I mean, feeling na pagkatapos mo mag-exam, ganun, kakain ka ng mag-aaral ka para sa exam, tapos napuyat ka, wala kang tulog, tapos gusto mo ng palaman tiyan, pancit Canton. So, 190 patty. Comfort food, man. Lagay tayo ng ketchup dito sa omelette. Ako tayo sa kagat. Alam mo yung tipong first time mo na makakuha ng electric stove, tapos nung ka nagluto sa sa dorm nyo. Parang ganyan yung feeling na. Pabugso-bugso yung mga tao na pumunta dito para kumain sa lugar ng kusina ng Kuya Osting. Pero, ang galing ang galing. At saka natutuwa pa ako dito dahil kasi if you watch yung picture niya sa KMJS, ma-inspire ka kung bakit. Sige na sir, sige na, no problem. Ito, ma-inspire ka dun sa... Ay, yun yun sir, meron pa ako dito. You'll be inspired kasi dun sa story niya na parang hindi siya pwede mapagod kahit na ang dami mga kailangan orders na lumabas. Kasi amin to provide yung mga binubuhay. So nakikita mo din yung, sige sir, yung motivation niya. That I respect. Honest to goodness na pagtatrabaho eh. And my only wish is lumaki pa yung lumago pa yung business, lumakas pa. Yun naman yung pinahangad natin para sa lahat ng mga taong trying to make an honest day's living.
para sa akin dahil ganun yung backstory. Sobrang inspiring. Sobrang comforting ng pagkain. I give this a panalo. Paano? Busin ko naman ito. Balikan ko kayo mamaya. Sobrang inspiring. I kinda needed that. Sige, as promised, maglalagay naman ako ng sticker. Book tayo ng Grab. Tayo ay babalik muna sa accommodation. Maayong buntag sa inyong tanan. Ako ay nag-aayos na dahil time my clock right now, it's 10:19 at tayo ay papunta sa IT Park. Yung checkout ko kasi dito is 11. So, pagdating ko kasi doon, baka bumili na muna ako ng kape dahil kasi I need to pick me up. And then, hayaan naman natin siguro lumipas yung peak service. So, from 12, 12:30, mga ganun. And then, hayaan lang natin na kung ano mangyari. Mag-ayos muna ako ng gamit. Balikan ko kayo. Packed up. Siguro alis ako in a couple of minutes. Gusto ko na sulitin yung aircon. And na ROI ko pa unti-unti itong Wayfarers ng Uniqlo. Akala ko kasi hindi ko siya magagamit sa Italy. Pero so far, so good. Alright. Sige. Pardon the messy setting, pero this was the Airbnb. Shoutout ulit sa Diamond Hall Cebu. So, sila yung accommodation na pinagstayan ko the last time. And I'm going to leave a link na lang dun sa Airbnb link kung gusto niyo siyang i-try. Sobrang solid. Lighting beside dito sa malapit sa pinto. Natural light, best lighting. Brewed coffee lang. I'm going to try this for the first time. Hindi ako nag-brewed coffee kasi sa Starbucks So, I figure it's a little bit cheaper than Cafe Americano at ayokong uminom ng iced Americano. I just don't feel like it right now. So, we're going to try this. Top and top. Grabe. Okay, I have to check Google ulit kung malapit pa dito yung Zarks. It's only 11 and I figure to get this leeway before yung in-advise ko na oras, mga around 12. Taking or doing challenges kasi far apart na dahil I think yung last na Jawbreaker challenge na ginawa ko was hindi ko na maalala eh. I think yung pinakauna ko ata for this year was yung if we're going to base on 2025, this would probably be the first dahil ang huli ko ata nung nag-tombstone kasi ako and before kasi nung pumunta ako ng Santa Rosa. So I am not sure kung gano'n siya ka-far apart. I think by months. Very interesting. Alright, so per Google Maps, nasa kanto lang nitong Ayala Malls yung bagong location ng Zarts, Philinvest, Cyberzone Tower 1. Ubusin lang natin ng konti to, or ubusin lang natin to. Tapos diretso tayo doon. Alright, changed, rested. Few hours later, tayo ay usad na ulit sa ating trip. So, ngayon, we're gonna go to a particular place na na-research ko lang. Kasi ngayon lang Like, kasi we're going to try another local Cebuano delicacy. At dahil dyan, malapit na tayo yung Grab ko. Ba tayo. Tunarka lang siya dito sa may Jollibee. Yeah. Sorry, Pinin. At parang nandiyan nata siya.
Right, nandito ako ngayon sa Jerby's Candingan and ako ay nakakuha ng isang bowl or isang serving ng balbakwa. Actually, ito yung gusto ko talaga i-try dito. Pero nakita ko ng Chonli, so why not? Alright, so unahin na muna natin ang balbakwa. So that luya. Tastes so gelatinous. Delicious. May natin ng rice. Round it out. Ang nakakatawa sa kanya, ano to? Though gingery goodness siya, ano to? It's so collagen-y. Yeah. Napaka-chewy pa niya, napakalambot. Pwede na konti pa. Grabe yun. Ito tayo sa bahaw. Man. Feels nice. Tastes so good. Ngayon, kuha naman tayo ng konting lechon. Kagat. Lechon kawali na may toyot suka lang. Toyot ano? Kalamansi lang. Diba? Panalo yan. Paano? Pusok ko naman ito, tapos balik ako kayo mamaya. Na-adjust ko lang dahil kasi hindi siya kumakapit. I still have time to kill. Time on my clock right now, it's 3:18. We have more than 6 hours pa bago ako lumipad pabalik na Maynila. And I'm actually thinking yun kasi. Pero let's do it. Try natin pumunta sa Magellan's Cross. I was actually expecting na mas matindi yung traffic ngayon dito or traffic, pero bagay dito pa naman ako sa bungad eh. It's hard to say. Or pagpasok natin dun sa simbahan mismo, dami. Or mas mabigat. Sige, pasok naman tayo sa Magellan's Cross. It is pretty cool. Hi, so nice to see you guys. Daghan salamat for the support. I'm going to see you guys hopefully when I get back to Cebu. Yes, sir. Kitty baby na. And John, long time follower. Yes, shout out kay John sa kanyang partner, tsaka kay Bibi. Iingat kayo guys and I'll see you guys around. Ayan pala yan. Let's book a grab na. Let's go to the airport na muna. Bilhin ko na muna yung natitira pa na pasalubong tapos check-in na tayo. Better na doon na tayo magantay sa airport. Nagantay sa McDo para sa Grab and 3 minutes away na siya mula dito. Napakainit sa labas, grabe. Malapit-lapit na naman siya, mga ilang liko na lang. Pwede na akong lumabas. Okay. Tising ko lang ng konti. Pagdating natin pala sa airport, kung it's still too early kasi to check-in eh. Pagkabili ko na muna siguro, probably freshen up and get a coffee I guess. Alright, dito tayo sa airport. Lechon?
So, kailangan ko bumalik dun sa taas dahil kasi doon nakalagay yung mga frozen dahil nandun yung freezer nila. So good. Binigyan ako ng tip. So, isang buwan kasi daw na pwedeng mong ilagay sa freezer yung frozen na lechon belly, which is good. Dahil kasi magpapasalubong ako para hindi siya masira, bagan na yung kunin ko. Hatiin ko na lang siguro half. I'm going to be paying by GCash. Lechon secured. So ngayon, coffee. Yeah. Gusto ko na munang pumasok sa lugar na may aircon dahil napakainit ngayon. Cheers po. Yes. Napaka-solid ng mga to. Kakain si sir dito. Ma-feature natin sa vlog no? Voted as best lechon in 2023, as I've heard. Alright mga naman, so I figure, dito na rin naman ako. This is going to be, I really wanna end yung trip ko with a high note, kumbaga, sa meals. So we're going to have lechon. Parang sa inyo. Solid yung spicy. Dami. So glad na this would be penultimately be my last meal for the Cebu trip. Sobrang panalo. Paano? Busin ko naman ito. Balikan ko kayo. Right, so I'm going to make it a little bit quick na lang. Kasi lakas ng music, baka maka-copyright tayo. Ano to? Sobrang nakakatawa dahil kasi dun sa counter, nakasalubong ko si Harmon, and Harmon is a OG viewer. And alam mo yun, yung mga interactions nila, I keep getting reminded na the genuine interactions you have with people, mas importante pa siya than, you know, like all the negativity you get in social media. Parang mas meaningful, kumbaga, mas na-appreciate mo yung value. And to be honest, parang yun lang iisipin ko every time na parang na-overwhelm ako with all the negativity and stuff. Yeah. Parating alalahanin, kumbaga. Back to phone vlogging. Taas tayo. Check-in na dun sa gate. Yeah, let's go to the gate. Wala na rin naman ako kailangan gawin. I actually rested a little bit more than I had to. Dahil kasi pag naramdaman mo yung pagod, lala. Right. Sige. Check-in na muna tayo. Let's get that over with. And I'm pretty sure mapapapayag kasi ako ng extra sa bagahe. Kaya, naman natin yun. So, it was a success. I paid for additional na baggage. Mga around 1,400 ata. Pretty much the same din kung babayaran ko kasi siya pre-boarding. Teka, pasok na muna tayo dito sa security check. BRB. Mga pasalubong, oh. I'm pretty much good para sa mga pasalubong. Ang mindset ko kasi nung bumili ako ng pasalubong is kung sakali lang na hindi siya makain or hindi lang siya gusto na lahat, at least meron din akong mangunguya sabi natin pag nag-almusal. And so far, I'm pretty good. Where did the time go, no? Nakipag-usap lang ako kay GC for an hour and ang galing lang, parang ang dami kong mga natutunan sa pagkain. And basta when it comes to food lang talaga, I like meeting people, knowing their stories. Okay, speaking of, it's already 8:50, 10 to 9. Parang malapit na nata kami mag-board eh. At halos kompleto na rin eh. It's going to be like an hour flight lang naman. It's a short flight going to Manila. Yung actual na pag-uwi lang na proseso eh, maski yung Grab pag-uwi pa, yun yung matagal eh. Some small delays pero papasok tayo. Let's go. Great. 3, 2. Numbers shown on your phone. I got the windows. Luggage done.
I'm gonna book a Grab. Tapos, crash. Dahil kasi nantok na ako. So, bedtime.